impeachment forthwith means immediately or without delay. Kapag ang House of Representatives bumoto na i-impeach ang isang impeachable officer, the Senate trial must forthwith proceed. Ang ibig sabihin, yung trial must begin promptly. Para masigurado, yung proseso po ng pag-iimbestiga, potentially removing the official does not drag on unnecessarily. Article 9, Section 3, Paragraph 4 ng ating saligang batas states that if the House of Representatives votes to impeach an official, trial by the Senate shall proceed forthwith. This means the Senate must immediately begin its trial of the impeached official. Linawin natin ito bayan, dahil yung UP po, University of the Philippines College of Law, faculty kahapon ay nagkaisang tanungin ang mga senador na i-comply ang kanilang constitutional duty to forthwith proceed with the impeachment trial of Vice President Sara Duterte. May open letter po sila. Forthwith proceed ang title. Pirmado po yan ng halos 100 faculty members ng UP College of Law. Ito po'y inisyo amid moves to declare the impeachment against Duterte functionally dismissed. Si Aljo Bendijo sa DCXL News. Tanungin natin dito si Professor Paulo Tamase, Assistant Professor, UP College of Law. Professor Tamase, magandang umaga po. This is Aljo Bendijo, Prof. Attorney. Live na po tayo sa DCXL News 558. Magandang umaga, Aljo, at sa iyo mga tagapakinig. Opo, lilinawin lang po natin. Pag ibig sabihin po nitong forthwith means immediately. Ang sabi po kasi ng may mga bali-balita kasi, parang hindi na pwedeng tumawid yan. Pwede naming i-dismiss o patayin na lang itong impeachment trial sa 19th Congress. Professor, pwede ba nating ipaliwanag sa ating mga kababayan nakikinig at nanonood ngayon? Ano bang ibig sabihin itong forthwith na ito sa ating pong saligang batas? Article 9, Section 3, Paragraph 4 ng ating saligang batas. Go ahead po. Sa magandang tanong yan, Aljo, na pag titignan natin yung Filipino na bersyon ng Constitution natin sa saligang batas, ang ginagamit na salita nun ay hindi forthwith proceed, ang ginagamit niya ay agad. Malinaw na kailangan magsimula na ang trial. Noong Pebrero, nagkaroon ng forum yung UP at napag-usapan to ng mga veterano ng impeachment. Hindi pa sila nagkakaisa noon kung agad ba talaga, ibig sabihin kahit naka-recess ang Senado ay magtutuloy. Pero unanimous yung opinion nila na Hunyo na. No? So wala nang excuse yung Senado, dapat nagsimula na sila noong bumalik sila galing sa eleksyon. Yung tanong naman kung dapat siya tumawid from the 19th to the 20th Congress, related din siya sa forthwith proceed. Pero sa aming pananaw, pag tinignan namin yung practice ng impeachment sa Estados Unidos, kung saan natin kinuha itong rules na ito, at kung titignan natin yung mas importante dito, yung natatanging karakter ng impeachment sa Pilipinas bilang mekanismo ng pananagutan, accountability mechanism, malinaw na dapat magpatuloy siya sa 20th Congress at walang dahilan na maipit siya sa 19th. Kinakailangan bang or can the Senate legally dismiss, Professor, itong impeachment case versus VP Sara Duterte without holding trial? Ang view ng base doon sa letter na sinulat namin ay hindi. Malinaw sa saligang batas na ang kapangyarihan ng Senado is to try and decide, maglitis at magdesisyon. At pag ginagamit yung word na trial sa konteksto ng batas natin, ang kahulugan talaga nun ay tignan yung ebidensya, makinig sa testigo. So hindi malinaw kung saan nanggagaling yung pananaw na pwedeng i-dismiss ng Senado yung kaso kahit wala pang trial. Kung titignan natin yung
two past impeachments na naganap, yung impeachment trial ni Pangulong Estrada, impeachment trial ni Chief Justice Corona, nagtuloy kaagad sa isang trial yung Senado. So sa aming pananaw, pag titinan mo yung constitutional history ng Pilipinas at yung political history natin, marapat lang na tumuloy siya to an actual trial and hindi lang sa dismissal on technicalities. So dapat may duty talaga ng Senado na dinggin ang kasong ito. Opo. Hindi po ini-entertain yung motion to dismiss kasi may kumakalat to kasi ngayong draft resolution ito dismissing this impeachment proceedings versus Sara Duterte. At yan ay sinabi na ng isang senador. Ni-reveal niya po that he and the other senators were drafting a resolution to dismiss the impeachment complaint. Yes, sa aming view, delikado yung moves na yun. No? I think for two main reasons. Opo. Yung una ay yung ginagamit na dahilan o basihan para i-dismiss yung complaint na kahit wala pang trial, sinubukan namin sagutin yun dun sa open letter na yung sinasite na mga desisyon ng Korte Suprema o yung sinasite na Senate rules, nag-a-apply lamang yun dun sa ordinaryong business ng Kongreso, yung pagpapasa nila ng batas, yung pagpapasa nila ng mga resolusyon at pag-iimbestiga. Ngunit hindi gaya ng daan-daan na resolution, bills, investigations ng Senado, yung impeachment katangi-tangi yan. No? Yung trial natin, nangyayari yan once every 10 years lang halos, o once every decade. Kaya hindi nag-a-apply itong mga rules na ito sa natatanging question ng impeachment. Yung pangalawang dahilan kung bakit sa palagay namin pwede siya tumawid at hindi pwede manaig yung dismissal ay kung titingnan mo yung impeachment sa atin, kailangan mo siya basahin mula sa lente ng pananagutan, public accountability. At kung hahayaan na procedural devices yung gamitin upang hindi mapakinggan yung ebidensya or mapakinggan yung mga testigo at hindi malaman yung katotohanan, then baka hindi natin ginagamit yung impeachment ng naaayon sa saligang batas. Siguro, Adjo, kung madagdag ko lang na mabilis. Go ahead po. Yung isang point na ginagawa namin sa open letter is hindi namin gusto magtuloy yung impeachment dahil naniniwala na kami doon sa mga paratang kay Vice President Duterte. In fact, gusto namin na marinig yung testigo, makita yung ebidensya mismo na sure kami, yun din ang gusto ng mamamayan. Kung titingnan mo yung history ng impeachment sa Pilipinas, yung Estrada impeachment, yung Corona impeachment, pagkakataon siya para sa mamamayan na makita mismo yung proseso, na makita mismo kung ano ba talaga yung ebidensya, and ultimately magdesisyon para sa kanila kung pagkakatiwalaan pa nila yung mga high public officials nila. No? Sabi nga nung isa naming colleague, ang Senado yung bumoboto pero yung tao ang humuhusga. Impeachment yung isang mekanismo para roon or pinakamahalagang mekanismo para roon. Nakita ko nga may pagkakataon talaga ito ni VP Sara Duterte na ipagtanggol ang kanyang sarili. Kasi, seryoso yung mga paratang sa kanya. Pagkakataon na po niya. Opo, go ahead po. Oo. Seryoso yung mga paratang sa kanya, yung korupsyon, At kung ako, botante, gusto ko rin malaman kung pagkakatiwalaan ko pa siya in the future. Kasi kung hindi ma-resolve sa impeachment yung mga issue na iyan, parang forever na maghahang sa ibabaw niya, kung ginawa ba talaga niya o hindi. So makatutulong din actually sa kanya na kung inosente talaga siya sa charges na ito, ay maipakita niya ang kanyang depensa. Magaling ang mga abogado na kinuha ni Vice President Duterte, may kakayahan sila na ipakita ang kanyang depensa. At trabaho ng Senado, duty ng Senado na ituloy yung mekanismo na binibigay ng saligang batas para sa balitaktakan na iyon. Oo, and the burden of proof, siyempre, doon sa nag-akusa. Magagaling naman ang nasa mga prosecutor, ika nga, na mga kongresista sa katauhan ni Attorney Laila de Lima. Nandyan pa si Attorney Jokno. So, para po sa akin talaga, Professor, ipabura ko dito para at least man lang edukasyon din to sa lahat Di ba? Edukasyon sa lahat. So, it is a continuing body. Maliwanag po yan talaga. Ang Senado is a continuing body.
So ibig sabihin kung natapos na yan by itong 19th Congress, talagang tatawid ho yan sa 20th Congress. Siguro ililihis namin dun sa characterization na continuing body. No? Kasi tama din naman sila ni Senator Tolentino na may mga decision yung Supreme Court kasi sinasabi na hindi siya continuing for the purposes, for example, of investigations. No? Kung may sinimula na investigation, legislative hearing, halimbawa, no, yung mga ginagawa nila na investigation sa 19th Congress, hindi talaga siya pwede tumawid sa 20th. Kaya hindi siya continuing body in that sense. Ngunit, iba yung question ng impeachment. Na pag titignan mo yung constitutional history natin, tuwing nagkaka-impeachment trial, parang umaakyat sa ibang antas yung Senado. No? Makikita mo siya kasi ang tawag natin sa kanila bigla, senator judges. Ang tawag natin sa Senado, impeachment court. Makikita mo, nagpagawa na sila ng mga robes nila, no? Parang robes ng mga huwes. So, nakikita mismo ng Senado, no, na-verify niya yung saligang batas na kapag questions of impeachment, hindi lang siya normal na legislatibong body, no? Hindi siya normal legislative body. Hindi siya Article 6 creation. Isa siyang Article 11 or public accountability na constitutional body. Kaya hindi nag-a-apply itong mga rules on continuing, non-continuing na nag-a-apply sa normal business ng Senado doon sa question ng impeachment. Makikita din natin yan sa Estados Unidos kasi sa kanila, nakalimang impeachment trial na sila na sinimulan ng isang kongreso at pinagpatuloy yung sumunod. So maliwanag, pag legislative works, halimbawa investigation, tungkol naman sa pagbalangkas ng batas, opo, na kanilang normal na trabaho dyan sa Senado, except sa impeachment proceedings, magtutuloy. Itutuloy talaga yan, di ba? Halimbawa na lang po, tama ho ba kapag pinalitan ang bagong halimbawa na lang ay justice ng Court Suprema, tapos mayroong pending na mga cases, ibig sabihin itutuloy lang ng bagong West. Tama ho ba? Hindi po napuputol doon. Ibig sabihin na-dismiss yung kaso. Tama. Yun yung pananaw ni Senator Drilon, no, na sinabi niya noong Pebrero na dahil nga ang Senado ay umaakyat sa antas ng impeachment court, parang tinatry niya i-analogize, no, na parang kapareho lang ng mga korte pag nag-iba yung komposisyon ng Korte Suprema, hindi naman nadi-dismiss yung mga kaso na iyon. So that's one way of thinking about it. Yung tinutulak din ng faculty, no, in addition to that, at least yung mga pumirma dun sa statement, in addition dun sa teorya na iyon, is kung babasahin mo yung salitang batas sa lente ng pananagutan, hindi mo pwede i-subject dun sa arbitrariness ng oras yung impeachment. No? At ang trabaho ng Senado sa saligang batas ay ipag-ilitis talaga yung kaso na ito. Kung kailangan siya tumawid sa susunod na Kongreso, then baka yun yung paraan kung paano babasahin yung saligang batas na maitataguyod talaga ang pananagutan or accountability. Opo. So maliwanag po, no, ang ibig sabihin ng forthwith na kasaad sa ating saligang batas kaugnay ng impeachment process, dapat gawin ito agad-agad. No? Agad-agad. Pending po dito sa mga balibalita na meron pong resolution na draft. Kapag huya na dismiss ng 19th Congress ng Senado po, marami pong pumirma doon, pumabor dito sa draft resolution ng isang senador. Meron bang paglabag sa saligang batas, maliwanag, Professor? So palagay namin, or sa palagay ko at least, no, as an academic, may paglabag sa saligang batas. Adjo, ang kasusunod na tanong dyan is, ano yung pwede gawin kung paglabag sa saligang batas? Opo. And I think may mga views na pwedeng iakyat siya sa Korte Suprema para pag-awayan doon. To a certain extent, alam mo naman, no, may expanded jurisdiction yung Supreme Court natin. Pwede niya tignan yung mga ganun na pang-aabuso sa kapangyarihan. Naniniwala naman, I think, yung karamihan na may kapangyarihan nga yung Korte Suprema. Ngunit, from an personal academic view, no, baka hindi maganda na pag-isipan natin lagi yung mga mahihirap na constitutional questions as belonging sa Supreme Court only. Yung impeachment ay nakaatas ng maayos sa Senado. No? Malinaw na sila talaga yung binigyan ng kapangyarihan na iyan. At kung mature tayo na demokrasya, mahalaga din na hindi hayaan yung Senado na itulak lang yung tanong paakyat
sa Supreme Court. Kasi baka yun ang sinusubukan na mangyari. No? Kung i-dismiss na lang nila ngayon, hayaan na natin mag-away sa tapat ng Korte Suprema. Hindi yun ang, I think, maayos na pagbabasa ng pananagutan sa ating saligang batas. And more than anything, no, kung regardless of kung papasok man ng Korte Suprema, ang isang malinaw ay may pananagutan din ng Senado sa mamamayan, sa botante. At kung hindi nila gawin yung trabaho nila ngayong impeachment na ito, dapat alalahanin ng mamamayan yun. Kasi dapat factor yun sa mga desisyon nila sa susunod na halalan. Opo. Ito pong katagang agad-agad, no? Forthwith. Ano ba ito? Oras? Araw? Opo. Kasi June 2 dapat eh. So, June 13, sinidye na magtatapos na ang Kongreso, 19th Congress. Itong agad-agad ba? Oras? Araw ito? Or week? Siguro hindi siya dapat basahin na mathematical. No? Na uunawaan naman ng saligang batas na hindi lahat ng, o kailangan mo bigyan ng discretion yung Senado kung ano talaga yung maayos na paraan upang simulan kaagad as soon as possible yung impeachment. Pero kung titignan natin yung nakaraan nating experience sa impeachment, tingnan lang natin yung kay Chief Justice Corona na ipasa yung articles of impeachment at nag-transmit sa Senado yun noong December 12, 2011. December 14, nagsimula na yung impeachment trial. 2 days lang yung inantay. Ngayong taon na ito, dahil dun sa circumstances nung timing ng impeachment, no, na naipasa yung articles of impeachment sa Senado noong huling araw bago sila mag-recess, siguro pwede pa natin bigyan ng leeway yung Senado na tama nga naman, wala nga naman silang sesyon at hindi naman sila nakaschedule mag-meet. Ngunit nung nag-reconvene sila nung June 2, parang ibang usapan na ata, no? Na hindi pa rin idinig yung impeachment. Naintindihan ko na merong excuses yung Senado na may trabaho sila, na iba pa na nakalatag, legislative priorities. Sa sistema natin sa saligang batas, mataas masyado yung impeachment para align doon sa mga legislative priorities na iyon. No? Ibabaw siya doon sa legislative priorities na iyon. Pwede magkaroon ng special session kung kailangan tapusin yung mga legislative priorities. Pero yung impeachment, trabaho lang ng Senado yun. Hindi siya naka-assign sa Kongreso. Yung trial, Senado lang mismo ang pwedeng humawak nun. Ganon siya kahalaga na simulan na dapat sana. Okay. Ano bang ibig sabihin ng impeachment ay isang political process? So, nire-recognize na ating saligang batas na yung question kung dapat matanggal at dapat pa magpatuloy sa paninilbihan ang isang high public official gaya ng Vice President, no? Isa itong tanong na hindi laging legal. Maaari na yung mga violation ng saligang batas na ginagawa ng isang public official ay hindi naman krimen. Ngunit hindi ibig sabihin nun na hindi siya disqualifying sa patuloy na paninilbihan. So yung impeachment in that sense ay political dahil nakatuon siya sa pananaw ng mga senador na hindi naman lahat abogado, no? Kakaunti na lang sa kanila ngayon ng abogado. Sa pananaw nila kung dapat pa pangkatiwalaan itong mamamayan na ito. Hindi tatanungin kadalasan sa impeachment kung beyond reasonable doubt, guilty ba ang Vice President sa pag-commit ng krimen na ito? Or malinaw ba na sa ilalim ng auditing rules hindi sinunod? Ang tanong doon ay, dapat pa ba siya pagkatiwalaan ng paninilbihan sa publiko, lalo na sa matataas na posisyon? So kaya siya political in that sense. Hindi legal na standards ang tinitingnan ng mga senador, political na standards ang tinitingnan nila. Ngunit, Aljo ko, madagdag ko lang ng mabilis, no? Hindi ibig sabihin nun na dapat pumasok ang mga senador sa trial ng may bias. Malinaw din sa Senate rules nila na pag nagsimula ng impeachment trial, manunumpa sila, no, na required sa saligang batas ng isa pang beses. At isa sa mga panunumpaan nila ay na mag-observe sila ng political neutrality throughout the impeachment trial. So kailangan nila tignan ng neutral, no, yung ebidensya na naariyan at yung testimonya ng mga testigo na iyahain. Susunod ho ba yan? Dahil sinasabi po nila, numbers game pa rin. Ito pong impeachment. So paramihan pa rin ng mga kalyado ng isang... Naintindihan ko yan, no? Kasi
Tama Ng isang naman, akusado, bilang opo. din, may bilang ang impeachment na kailangan 2/3 ang bumoto upang i-convict. And in that sense, totoo yun, na numbers game yun. Pero hindi siguro tayo dapat mawalan ng pag-asa nor good faith din sa trabaho ng Senate as an impeachment court. Okay. Kung yung impeachment politics ang isa sa pinakamahirap na hulaan, no, o i-predict. Kung titignan mo yung Estrada at Corona impeachments, nag-iiba yung alliances habang nangyayari yung trial. Bumabaliktad yung mga senador na akala mo kaalyado ni ganito, lumipat sila sa kabila. At walang ibang paliwanag dun sa paglipat nila ng posisyon other than yung fact na yung ebidensya na ihinahain sa impeachment o pinepresenta na nakikita ng lahat. Nakikita ng taong bayan yun. So kung isinasalungat mo yung malinaw na ebidensya for or against, parang hindi mo na ma-justify yun as a senator judge. So hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa sa proseso na iyon, no? Or sa fact na dahil nga hindi predictable ang politics ng impeachment, especially in relation dun sa mga ebidensya na ihahain, pwede magpalit ng posisyon. And hindi siya ultimately just a numbers game. Ito, napapanood naman. Kung sakasakaling uusad po ito at mapapanood naman siguro ito sa telebisyon, napapakinggan, at kung talaga namang bias ang ilang mga senador dyan, hayaan na lang siguro natin na sila'y mahiya at hanghato ng bayan ang mananaig dito. So ang layunin po ng inyo pong open letter sa Senado, Professor, masimulan talaga paglilitis kay VP Sara Duterte. Marinig, makita ang mga ebidensya. Yes, yun yung isa namin gusto bigyan ng diin, no? Hindi kami naniniwala kaagad na guilty si Vice President Duterte. Hindi rin naman naniniwala yung iba sa amin na hindi din siya guilty kaagad. Gusto namin makita yung ebidensya. Gusto namin makita kung ano ba talaga yung pruweba na nakita ng House kung bakit nila decide na mag-file ng articles of impeachment laban kay Vice President Duterte. Kung mapapakita sa impeachment trial na wala talaga silang basehan o ebidensya, dapat din magbigyan ng pagkakataon na, sabi mo nga, just to use yung word na ginamit mo, mapahiya yung House sa pagpipilit ng proseso na ito at for them to suffer yung consequences sa mga botante. Hindi tayo abot sa punto na iyon kung hindi natin hahayaan yung katotohanan na manaig. Kung iipitin natin siya sa mga teknikalidad na hindi naman din malinaw. Nagsalita din si Senator Amy Marcos, sinabi niya na i-dismiss kaagad yan ng Senado, invalid impeachment complaint kasi nakikita niya against VP Sara Duterte, so that the administration could save itself from the humiliation of losing the trial. Reaksyon niyo po? Palagi ko hindi siya tama na pananaw. No? With all due respect to Senator Amy, hindi siya tama na pananaw kung ano talaga yung pakay ng impeachment. Kasi kung itutuon lang natin siya kung may posibilidad ba na manalo ang administrasyon, hindi natin siya tinitignan kung ano talaga yung pakay ng impeachment sa saligang batas. Which is, again, an accountability mechanism, a truth-telling mechanism. Yung mga question kung valid, invalid, parang mas natataon or mas akma yan para sa mga korte, no? Pero kasi ang inaatas naman sa ating Senado ay hindi magdesisyon kung valid o invalid ba ito mga complaint na ito. Ang nakaatas sa kanila sa saligang batas ay try and decide, maglitis at magdesisyon. At doon din sila kasi magiging accountable sa mamamayan. Isa yung mahalaga din na bigyan din na yung pag-akto ng Senado ngayon, huhusgahan din yan mismo ng taong bayan. Sila din mismo ay mananagutan. Opo. Okay. Nais ko lang tanungin ito. Ewan ko lang kung naitanong ko na sa inyo ito kanina, Professor, no? Yung pananaw ni Senador Francis Tolentino, opinion niya. Magaling din itong abogado si Senator Tolentino. Sinabi niya ay makukonsiderang functionally dismissed if the Senate fails to conduct the trial before the 19th Congress and adjourns on June 30. Base sa sarili naming pagsasaliksik, pag-aaral sa issue na ito, wala kaming makita na gano'n na basehan. Gusto ko lang linawin na position to ng mga individual na faculty members ng UP Law, hindi naman ito posisyon ng institution mismo.
Ngunit sa pag-uusap ng mga nagtuturo ng constitutional law na sa Ligang Batas, kung titignan mo yung basehan ni Senator Tolentino for saying na dapat functionally dismissed na siya, undermined yun ng sariling sources na nilalabas niya. Aha. Sabi niya yung practice ng Estados Unidos ay pagtapos na yung session, dapat i-dismiss na lahat ng business sa Senado. Pag tinignan mo yung same source na sinasabi niya, yung Jefferson's Manual, nakabanggit doon na malinaw na pwedeng tumuloy ang impeachment actually. Tapos doon sa annotations noon, nagbigay sila ng 5 kaso or 5 pagkakataon sa Estados Unidos kung saan tumawid yung impeachment from one Congress to another. At I think more important than American practice, no, ay yung independent na pagkonsidera sa saligang batas natin. Again, bilang isang accountability constitution, saligang batas na nagtataguyod ng pananagutan. So, kung i-dismiss natin yung kaso dahil lang tumawid na siya ng Kongreso, baka hindi natin nakikita kung gaano talaga kahalaga at katangi-tangi yung nature ng impeachment, na hindi siya napapailalim sa mga kadalasan at pang-araw-araw na patakaran na nag-a-apply sa ating Kongreso. Can the Vice President depend on any senator, judge, professor in pushing for the dismissal ng kanyang impeachment case na na-file against her? Well, from the legal side, wala namang palagay ko nagpigil sa kanya. Kung meron talaga siyang kaalyado sa loob, karapatan at kapangyarihan, prerogative ng senador na iyon na mag-file ng resolution. Ngunit ang responsibilidad ng pagtuloy sa impeachment ay hindi lang responsibilidad ng iisang senador, responsibilidad siya ng institusyon. So kung maituloy nga yung resolution na iyon at maihain siya sa Senado, responsibilidad ng bawat senador ng institusyon na bumoto na hindi paboran yung resolution na i-dismiss yung impeachment. On the political side, naintindihan naman natin yun. No? Kahit sa mga dating impeachment, merong mga kaalyado yung mga impeachable officers o yung mga akusado sa impeachment na para bang nagbibigay ng mga arguments in their favor. Opo. Pero normal yun, bahagi ng political process natin. Opo. Ang maganda lang sa impeachment ay kita natin lahat yun. Opo. At pwede tayo maghusga on our own. Nakausap ko rin si Senate President Francis Chis Escudero at sinabi niya, the senators will vote on whether the trial should be considered moot by then or carried over to the next Congress. So magbobotohan daw sila kung ito itutuloy o hindi. Hindi ko mismo narinig yung passage niya from Senator Escudero, but assuming na sinabi nga niya yun, isa yan sa mga ina-address namin dun sa sulat. Kung meron nga talaga silang totoong basehan para i-dismiss yung complaint on the basis of the fact na magpapalit ng Kongreso, then ang only demokratikong paraan para i-resolve yung question na iyon ay iiwan yun sa 20th Congress. Hindi siya para sa 19th Congress. So, kung tatagalugin natin, wag sana nila pangunahan yung desisyon ng 20th Congress na ipagpatuloy yung trial. Okay. Maliwanag po. Maraming salamat, Professor Paulo Tamase, Assistant Professor, UP College of Law. Good morning po. Thank you so much. Good morning. Maraming salamat din. Good morning! Pirada! Pirador ng mas